Madalas marinig ang pariralang pagiging mahina sa matematika mula sa bata at matanda at hanggang ngayon ay sinasabi ko pa rin ito. Ayon sa mga mananaliksik, madalas nang magsimula ang math anxiety kasingaga ng ikatlong baitang at pwedeng makaapekto sa kumpiyansa, pagpili ng karera at tagumpay sa pag-aaral sa mga susunod na taon. Ayon sa susunod kong panauhin, hindi estudyante ang problema, kundi paraan ng pagtuturo ng matematika. Sa edad na 23 natapos ni Israel ang pinakamataas na antas ng pagsusulit sa matematika sa Israel. Mahirap pa nga itong bigkasin sa edad na 16 pero ngayon ay kumukuha na siya ng master's sa matematika. Kaya makakasama ko ngayon si Rafael Bernard. Ikaw ang nagtatag ng Vedically. Rafael, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Bakit kaya maraming bata ang nag-aakalang hindi sila magaling sa math kahit bata pa sila? Sa palagay ko, kapag nasa unang o ikalawang baitang ka, karamihan sa mga estudyante ay pwedeng gumamit ng daliri para magbilang. Alam mo, simpleng pagdaragdag lang ito. Napakasimple lang. At nakikikita nila ito at hindi ito abstract. Napakalinaw para sa kanila. At kapag umabot ka na sa medyo mas abstract na antas, kung saan kailangan mo gumawa ng mas mataas na antas ng pagdaragdag, mas mataas na antas ng pagbabawas, din nila kailangan simulan gawin ito sa isip at hindi na nila ito nakikita ng kasing linaw. At ang nakikita natin ay maraming estudyante ang nahihirapan sa higit pa sa isang paraan. Hindi ko ito magawa ng magali. Walang madaling paraan. Kailangan ko pa din gawin. Pero sinasabi nilang hindi sila magaling, lalo na sa math. Iyan ang problema. Sa simula pa lang, tinatatakan na nila ang sarili nila at binibigyan nila ng titulo ang sarili nila na hindi sila magaling dito. At pagkatapos, inilalayo na nila ang sarili nila sa isipan. Inilalayo nila ang sarili nila sa paksa. At nagpatuloy yun at lumalaki lang ng lumalaki ang agwa. Kaya nagiging parang kung saan nagkakatotoong paniniwala ito, ang ibig mong sabihin, na nagsisimula ng paniwalaan ng mga bata ito sa sarili nila. Kaya nakabuo ka ng isang paraan ng pagkatuto para harapin ang mga takot na ito. Maari mo ba kaming kwentuhan pa tungkol sa pamamaraang ito? Oo, kaya namin tawag dito ay lukohin muna, tuklasin pagkatapos. Pumapasok kami ng instruktor sa klase at nagtatrabaho sa mga grupong may hanggang 15 estudyante. At ang ginagawa namin ay ipinapakita namin sa kanila ang isang cool na trick, isang bagay na nagpapadali, nagpapasimpol at ginagawang kasing simple hanggat maaari. Lahat ng ito na nakikita mo sa social media, mapapaisip ka kung paano nila nagawa yon. Binibigyan namin sila ng pakiramdam ng tagumpay. Makikita mong naisip ng mga bata, paano mo nagawa yon? Pahiram, subukan ko. Nabibigyan sila ng inspirasyong subukan at maranasan ang tagumpay. Pagkatapos mong linangin ang pakiramdam ng tagumpay, bibigyan mo rin sila ng bagay na hindi gumagana. Para sa akin, ang matematika ay isang kasangkapan. Isa lang itong kasangkapan para mapabuti ang paraan ng iyong pag-iisip, para mapahusay ang analytical at critical na pag-iisip. At kapag bigla mong binigyan sila ng isang sitwasyon kung saan sinadya mong hindi gumana ang trick na ito, pero sapat na ang kumpiyansa nila para magtanong, para mag-isip, teka, bakit hindi na ito gumana ngayon? At sila ang naglalarawan ng problema. At maganda yon, hindi naman talaga ito dapat gumana palagi. Sila ang nagsisimulang maglarawan ng problema. Sila ang nagsisimulang malampasan ang problema. Bigla kong naisip, ano nga bang kailangan ko para gumana ulit ang trick na ito? Paano ko uli magagawa ito? Kasi ngayon, hindi na ito tugma sa nakita ko dati. At maayos nila itong dinedefine kasama ang ating mga instruktor. Maayos nilang dinedefine at pagkatapos ay nalalampasan nila ang problema. At bigla na lang gumagana ulit ito at napakaganda. At ang mga bata ay parang, wow, ang talino. Kaya pala yon ang kailangan kong gawin. Pero bukas sila sa pagtatanong. At yon ang pinakamahalaga. Bukas silang magtanong. Inawa kong parang laro ang mismong matematika. Hindi lang ang karanasan sa paligid nito. Hindi lang basta sagot sa tanong at makakuha ng puntos. Ang gusto ng mga bata sa aming aralin ay, bigyan mo pa ako ng isa pang ehersisyo. Hayaan mo akong subukan ulit. Gusto kong gawin ulit ang matematika. Ang mismong matematika ang masaya. Sa ganyang kasigasig na guro, naintindihan ko kung bakit nainganyo ulit sa matematika ang mga tao, lalo na ang mga bata. Nakikita mo bang nag-e-enjoy na ang mga bata ngayon? Oo, palagi kong naririnig ang kwento ng mga instruktor tungkol sa estudyanteng tumatakbo dala ang kwaderno. Tara, huwag tayo magpalampas ng kahit isang minuto ng aralin. Ngayon, papasok na kami sa summer break dito sa Israel. At may mga estudyante ako nagtatanong kung pwede silang pumasok sa summer school. Isang aralin kada linggo ang hinihingi nila ngayong summer school.
Nakakabaliw, pero tuwang-tuwa ako rito. Lahat ng instruktor ay pareho ang nararamdaman. Mas bukas na bigla ang mga estudyante. At doon mo makukuha ang dagdag na benepisyo ng mas pinahusay na pag-iisip. Dahil sa paraan ng iyong pagsasalita, nai-inspire ako mag-enroll sa summer school na ito. Sana magamit din ang iyong paraan sa buong mundo. Rafael Bernard, tagapagtatag ng Vedically. Salamat sa pagsama ngayon. Salamat!